new, no? Ito yung bagong topic natin ngayon. Nasisimulan ulit natin, no? Life Application and Mission Guide. Na po. So, bago po yan, tayo po ay dumako po sa ating panalangin. Purihin ka, Ama. Hallelujah, Father God. We praise you. We believe, Panginoon, that you are the Father God in heaven. You are good, merciful, and loving God. Father, we cry unto you, Panginoon, to help us, Panginoon Lord, sa aming mga buhay. Come to our life, direct us, lead us, guide us, Panginoon. And Lord, we believe that you have the vision and plan for our life, Father God, and for our family. We trust in your timing, Father God. And Lord, we'll try our best and patiently, Father God, habang naghihintay kami, what is your appointed time sa bawat isa sa amin, ano man ang pinagdadaanan namin ngayon, circumstances at sitwasyon, Lord. Help us, Father God. Cleanse us, Lord, sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala sa iyo. Siya sa atin mo ang patuloy na puso namin, Panginoon, na inihahain sa iyo sa mga oras na to. I-continue mo, Father God, na lagi naming mailagay yung aming pagtitiwala sa iyo, Father God. And let the hope in you, Father God, na maibigay namin yung pagtitiwala at pag-asa namin dahil alam namin na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, because we believe, Father God, to those who hope in you, Father, we never be put on a shame, Father God. Kaya hindi mo kami ipapahiya. Lord, grant us, Panginoon, with patience na at endurance, Lord God, sa lahat ng aming ginagawa, at maging faithful kami to do our best, Lord God, while waiting, Father, sa pagdating mo muli. Ama, madatnan mo kaming laging handa at laging tapat sa iyo. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ng Panginoon. Ayan, so glory to God po, ano. So tayo po ay dadako sa ating mensahe ngayong araw na to. Hallelujah. Salamat po sa pagkakataon at pagtitiwala. Ano po, na muli tayong So sabi dito sa Life Application and Missional Guide. Amen. So ito po yung belief in your worth and be your potential. So mahalaga po na alam natin kung ano yung kahalagahan natin at mga bagay na kaya nating gawin. No, so ito yung important note na nilalagay sa atin on how we engage and discuss dito po sa ating pag-aaralan ngayong araw na to, no. So sabi dito, yung first point, pray and care. No po, ito yung appoint pray and care. I think ito po yung yung daluyan ng ating programa. No po, na dito po nilalagay dito yung mga tayo po na didiscuss natin kung gaano ang kabutihan ng Diyos sa atin. That is the thanksgiving natin and praises sa Lord. And I believe na hindi man tayo nagkaroon ng participation for Thanksgiving, alam ko na marami kayong pinagpapasalamat sa Panginoon, no, na nagiging impact ng buhay nyo kung bakit tayo nagpapatuloy sa Panginoon. No, during our quiet times, no, sa Panginoon, paano nyo ba nilalaan yung oras ninyo? Paano nyo ba nararanasan yung kabutihan ng Panginoon? Ano po? Marami tayong mga panalangin na tinugon ng Diyos. Marami ding naghihintay pa. Ano po? At marami ding sinabi ng Lord na no, kasi hindi makakabuti sa atin. So, andun po yung ating laging sharing tuwing tayo nagtatagpo, nagtitipon, yung prayer natin, no, sa prayer partner natin, yung share natin ng experience. No, kanina nga lang po may kausap ako, nagpapasalamat siya na nag-answer prayer yung kanyang prayers. And nagpapasalamat ako sa Lord kasi yun talaga yung totoong nagbibigay, di ba? Yung minsan, nakakatuwa din yung mga tao na kapag humingi sila ng panalangin, bumabalik sila sa'yo. Tapos sinasabi nila na nagpapasalamat siya sa Panginoon sa buhay mo kasi sinamahan mo siyang manalangin. Napaka bihira kasi sa tao yung madalas kasi nangingi tayo ng panalangin tapos di na natin binabalikan na they are part ng prayer natin, 'di ba? May mga tao na sinabihan mo na ipag-pray mo ko. Yung giving back attitude ay gratitude ba? No, yung nagbabalik ka rin ng pasasalamat sa kanila kasi sabi nga ng Lord, 2, 3 tao, 'di ba, na sabi nga na nanalangin sa iyo. Yung parang gano'n, 'di ba? Pakikinggan ka ng Panginoon, 'di ba? At lalo pa yung marami, 'di ba? Kahit gaano sila karami, no? Pasalamatan natin mga taong tumutulong sa atin sa prayer kasi
umiiyak din sila para sa atin, no? At lalo na po especially kapag natutugon yung ating panalangin. Amen? So, sa part 2 ng mga gawain po, makikita daw natin doon yung milestone of mission. Ito yung mga tao na ina-appoint sa facilitate na po na mayroong isang member na siya yung nagsasabi kung ano po yung nangyayari, no? Kung bakit dapat nating pagkatiwalaan yung Panginoon sa lahat ng ginagawa natin, ano po, at lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Any statement ng buhay mo, ano man yung pinagpapasalamat mo. Amen? So, glory to God for that. And then, tayo po ay dadako sa ating sa kung paano ba tayo magpe-prepare daw ng ating mission sa mundo. Kasi ikaw at ako, maniwala't hindi ka, may mission ka sa mundo. No, hindi ka nilikha ng Panginoon na aksidente. Naniniwala din ako na lahat nagmula sa Diyos at dapat magsimula sa Panginoon. No? Sabi dito, sa introduction dito, imaginein mo daw na nasa madilim kang kwarto at konti lang yung liwanag. No? May konting liwanag na tumama sa isang canvas ng painting. No, imaginein mo daw na nasa loob ka ng kwarto, tapos yung isang light, na spotlightan niya, no, yung painting. So, maalikabok daw yun at masyadong hindi naaaninag, 'di ba, yung itsura. Pero imaginein mo, nung tinanggal mo yung kortina sa bintana, 'di ba, at pumasok yung liwanag ng araw sa silid kung saan ka nandun, talagang makikita mo yung yung pagpo-focus ng light. Amen? Napo-focus sa light yung painting na tinitingnan mo, na at makikita mo doon na maganda pala, na meron palang maganda. Yung nakita mo, may kagandahan pala yung painting na yun kahit nakatago siya sa alikabok. Nung natitigan mo siya, nung na-spotlightan siya ng liwanag, no? Isa siya palang masterpiece na painting, no? Na sobrang vibrant, na makabaluhan, makulay, punong-puno ng buhay yung larawan. Pero dahil hindi siya napapansin, sa silid mo, maybe, 'di ba, hindi mo siya naalikabukan, na po, hindi mo nakikita yung kagandahan ng painting kaya hindi mo na-appreciate. Minsan ikaw ganun ka rin, no? Minsan kahahanap mo ng wala sa buhay mo, kahahanap mo ng kulang, kahahanap mo ng parang hindi ka naman naririnig ng Panginoon, no? Minsan pakiramdam natin wala tayong value, wala tayong halaga, hindi tayo worth it. Amen? Kaya kasi minsan alam niyo 'yun, naiispatan natin ng ilaw sa buhay natin, sa part ng buhay natin, yung mga bagay na hindi naman totoong mahalaga. Na kaya lang masyadong naaksaya yung buhay natin kasi hindi tayo nakapokus sa majority. Masyado tayong nakapokus sa mga bagay na kung tutuusin, hindi naman yun talaga yung mission and purpose mo. No, sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya minsan, natututukan mo, napopokusan mo yung bagay na minor lang naman kesa sa major na part ng buhay mo. Kaya napag-iisip mo na hindi walang halaga yung buhay mo, na walang purpose yung buhay mo, 'di ba? Kasi nga magkakaiba tayo, no? Makikita lang natin yung ating value sa mata ng Diyos kung gagamitin natin yung kapamaraanan ng Diyos kung paano niya tayo tinitingnan. Kasi sinabi ni Lord, we are wonderfully made, 'di ba? We are the masterpiece. Nilikha tayo ng Panginoon na wonderfully made, kawangis niya, 'di ba? Kaya dinisenyo tayo in purpose, 'di ba? Lahat tayo may purpose. Sabi nga sa Colossians 1:16, kung mababasa nyo, lahat ng bagay doon, no, nilikha ng Panginoon para sa kanya. No po, lahat ng bagay. Colossians 1:16, lagi kong paborito ko 'yan. Lahat ng bagay nakikita at hindi, pamamahala, authority, 'di ba? Lahat ng kapangyarihan is under God's power. No, lahat, walang bagay sa buhay mo na hindi teritoryo ng Diyos, no? So dapat makita mo din yung buhay mo na ganun. No, so dito makikita natin kasi kailangan malinaw sa atin yung purpose at inaalaw natin kung saan tayo dapat nagpo-focus. So believe in your worth and be your potential. Sabi dito. So dito, dinescribe tayo ng Panginoon as masterpiece, may disenyo tayo, and purpose. Amen? So, pag-uusapan po natin yung tatlong points na yon. We are the masterpiece of God, dinisenyo na tayo, at may purpose tayo.
So sabi niya po dito sa Ephesians 2:10, ang sabi ng salita, "For we in His workmanship, created in Christ Jesus for good work, which God prepared beforehand that we should walk in them." So sabi niya sa Tagalog, sabi niya po dito, verse 10, basahin ko po sa Tagalog. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So, yun po yung sabi ng Panginoon, no? Sabi, sinalita ng Panginoon yun. Na po na tayo po, ngayon, ano man tayo ngayon, na po, dahil yun sa Panginoon. At sa pakikipag-isa natin sa Panginoon. So, pansinin daw natin yung salitang workmanship doon. Na po, yun yung pinaka i-highlight natin sa buhay natin on how God created us in Jesus Christ, no? Hindi ka ginawa because of the tree, hindi ka ginawa because of the flower, hindi ka ginawa because of your daughter, hindi ka ginawa because of your mother. You are created in Christ Jesus. Walang ibang dahilan kung bakit ka nilikha ng Diyos. And you're created for the will of God, that is all good works na po na lumalabas dapat sa atin inside and out. Na po, hindi ka workmanship ng ibang tao, hindi ka painting ng ibang tao. God hands made you. No? Siya ang gumawa sa'yo. Hindi ka sinabihan na, hindi, walang taong nagdikta sa kanya. No? He is our creator. Na po, nanilikha ka niya ng espesyal para sa kanya. Na alam niya, kaya bago ka pa lang pinanganak, sa womb pa lang ng nanay mo, na po, sabi nga sa Jeremiah 1:5, di ba? From the womb, alam ng Lord kung sino ka, di ba? Anong mangyayari sa'yo, anong magaganap sa'yo, from the beginning and end. He is the Alpha and Omega. He is the beginning and end. So, kung hindi ka maniniwala na dapat ang buhay mo magsimula sa Panginoon because you are the masterpiece of God, Creator, na po, mahihirapan kang gawin. No? Pag hindi si God ang inuna mo sa buhay mo, yung pangalawa, pangatlo, mali na lahat. Na po? Kaya mahalaga na sa bawat portion ng buhay mo, alam mo na laging una ang God. Na po? Bigyan mo siya ng space sa buhay mo. Bigyan mo siya ng oras sa buhay mo. Na po? Kasi hinahanap ng Panginoon as His masterpiece, hinahanap niya din po kung paano natin gagamitin yon. Sa salita ng workmanship, galing po ito sa Greek word na poima, na parang tula. Di ba po? Parang siyang tula. So, ikaw ay isang sining ng Diyos. Na po? Sabi nga sa Jerusalem Bible, translation ay work art ka. No, ikaw ay nilikha ng Diyos, ikaw ang masterpiece niya, ikaw yung painting niya, obra maestra ng Lord, 'di ba? Niligtas ka ng Diyos hindi lang para iligtas sa kaparusahan at sa kasalanan mo, 'di ba? Kundi niligtas din tayo ng Panginoon dahil gusto niyang gumawa ng isang magandang bagay mula sa iyo. Na po magsisimula sa iyo, hindi sa ibang tao. No, kaya minsan na po, yung ating focus, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili natin lagi. Sasalaminin natin sarili natin, huwag tayong tingin ng tingin sa iba. Kasi ikaw ang masterpiece ng Lord, hinahanapan ka niya, ginakultivate ka niya, di ba? In-establish ka niya, di ba? Ikaw yung pinatawad niya, sa'yo, ikaw ang nakipag-isa sa Panginoon, ang Diyos nakipag-isa sa'yo. Amen? Ikaw ang hinuhubog niya, ikaw ang binabago niya, kaya dapat ang focus mo sa sarili mo ka laging tumitingin. Hindi ka tingin ng tingin sa ibang tao na bakit siya ganon, bakit itong ganon, bakit ito ganyan. Na po kasi ikaw mismo din ang haharap sa Diyos at pananagutan mo ang lahat ng sinambit ng bibig mo na walang kabuluhan sa kapwa mo. Na po, that is the word of God. No, kung di ako nagkakamali, nasa Hebreo yan. No, na every little things na sinabi mo sa kapwa mo, no po, pananagutan mo sa harap ng Diyos. Pamute nga po, Ate Leng. Salamat po. Yan. So, sabi dito ni C.S. Lewis, no po, God
became men to turn creature into sons, not simply to produce better man of the old kind, but to produce a new kind of man. Si Jesus Christ, because of the love of the Father, na po, He create His Son, na po, binaba niya yung kanyang anak, na po, nilikha niya yung anak niya na 100% na tao, 100% na Diyos, na po, binaba niya sa lupa, dahil sa pag-ibig niya sa atin, sa pag-ibig niya sa sangkatauhan, na po. Pero si God, hindi siya gumawa ng shortcut sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Na po, naging simple yung buhay niya, pinanganak sa sabsaban, baka nga ikaw pinanganak ka pa sa ospital kumpara sa Diyos kung saan siya pinanganak, no? Yung Messiah, nasa kulungan ng baka, 'di ba, sa sabsaban, kung saan po siya pinanganak, baka I believe mapalad ka pa rin, mas blessed ka pa rin kasi pinanganak ka sa malinis na lugar. Yung Panginoon natin, sa sobrang simple niya, payak na pamumuhay, mahirap, hindi mayaman. No po? Hindi siya sa ospital pinanganak. Pero nakita natin yung kababaan ng loob ng Diyos from the beginning pa lang. No? Sa beginning pa lang, nakita mo kung ano yung humility na po na ginawa ng Panginoon. Tsaka yung pagiging tao niya, hindi siya nagyabang, hindi siya kahit ano, no, ang ginagawa niya, hindi siya naging papagmataas sa kapwa. Kaya napakahalaga na tayo ay nakatuon. Kaya nga focus to Christ, 'di ba sabi niya? Kasi kapag nag-focus ka sa Diyos, kasi ang sabi ng Lord, follow me. Hindi niya sinabing follow other people, follow me. 'Di ba? Kung sino siya, because you are my kawangis, 'di ba? Sabi ng Lord, ikaw ay kawangis niya. So, nag-produce si Lord ng mga bagay na hindi natin pwedeng sabihin na dahil Diyos siya kaya nagawa niya yun. Hindi Nagkatawang tao siya para maranasan niya yun, para makita natin. Kasi tayong mga tao, we are to see is to believe. Lagi tayong ganun. So, paano mo haharapin yung mga aspeto ng pagiging asawa mo? Dapat nakikita sa'yo. Pagiging magulang mo, di ba? Dapat nakikita yung Christ-like sa'yo. Paging employee mo or manggagawa, 'di ba? Dapat nakikita sa iyo at nararamdaman ng mga tao saan ka man nandoon, na po, na lahat ng kakulangan mo ngayon, na po, na iniisip mo, na mas binabalyo mo lahat ng kakulangan mo at doon ka nakapokus, isipin mo at dapat alam mo na ikaw ay masterpiece ng Diyos at ang sabi ng Lord, my grace is sufficient sa bawat isa. His grace is sufficient. Na po. Mahalaga na makita natin yon. Na po. And then, pangalawa, design. Paano ka dinisenyo ng Panginoon? Diba? Sabi niya, for we, His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Which God prepared. Na po. Piniprepara ka daw ng Diyos. Na po, sabi niya, at ito'y kalooban ng Diyos, hindi mula sa iyong sarili. Amen? So, dito makikita natin na ang larawan pala natin is blueprint ng Panginoon. Ibig sabihin, kawangis niya. Amen? Katulad, nilikha niya tayo na kawangis. No, hindi man tayo perfect na malaking part. Kumbaga, nasa part tayo na katulad ng Panginoon. No, na ginawa niya tayong kaparehas. Na kaya nga ang sabi niya, follow me. 'Di ba po? Kaya, kung makikita nyo yung blueprint natin sa paglilikha ng Panginoon, napakaingat niya sa pagpaplano at pagdidisenyo sa'yo. Na po? So, ang ibig sabihin nun, hindi siya nagulat sa nangyari sa atin kung hindi talaga ito yung disenyo niya na pinlano sa atin. Kasi tayo po, may mga decision tayo na hindi naman talaga decision ng Panginoon. Minsan, emosyon mo, dala ng emosyon, dala ng pakiramdam, 'di ba? Dala ng lungkot. Minsan nakakapag-decision tayo, nakakapag-decision din pag galit. Amen?
Kaya hindi nagtataka ang Lord at hindi sorpresa sa kanya na you make mistake. You make mistake. Na po, pero yun yung kagandahan ng Panginoon eh. Lagi kanyang ibabalik at ibabalik sa disenyo kung saan kanya dinisenyo. Hindi kanya pababayaan na if you are broken today, 'di ba? Hindi forever broken ka. Kasi hindi ka naman nakadesenyo sa brokenness eh. Sabi nga ng Lord, He is close to the broken heart. Amen? Kaya kapag nakakakita tayo ng mga butterfly, 'di ba, na na lumilipad na iba-ibang kulay, 'di ba? Iba-iba ang butterfly, hindi magkakaiba ng ano. Ganon din tayo, no? Yung ating thumb mark, 'di ba? Yung ating print sa thumb natin, kaya may NBI, 'di ba? Pag nagkukuha tayo ng clearance, iba-iba din tayo. No, iba-iba tayo ng physical na muka, iba-iba tayo ng physical na ng ugali, iba-iba tayo ng karakter, 'di ba? Iba-iba yung disenyo natin, iba-iba kung paano ka nananamit. Yes, magkakaiba tayo. Pati blueprint kaya nga naaano yung mga nagkakasala kasi hindi tayo magkakapareho. Na po, magkakaiba din yung blood natin, 'di ba? Marami. Pero sila, lumilipad sila as God designed them. 'Di ba? Kung anong kulay ang binigay sa kanila ng Lord, na po, wala silang binabago. Tayong mga tao kasi marami tayong nire-retoke pa sa mukha natin eh. Puro retoke yung ibang tao. Pag may mga pera, nire-retoke nila yung mukha nila para silang hindi nakokontento on how God designed them. Na that is the perfect. Kaya, kung ano man yung ilong mo ngayon, ano man yung physical mo, physically, be it. Diba? Kasi sa mata ng Diyos, maganda ka. Sa banta ng Diyos, yan yung dinisenyo sa'yo. Walang pangit sa mata ng Lord. Kaya, ang mahalaga sa atin, po, we have to glorify the Lord kung saan man niya tayo dinisign. Amen? Kung ang buhay mo, 'di ba, ay dinisenyo ng Diyos para mag-glorify siya, to glorify the Lord, because yun ang purpose natin, 'di ba, sa buhay natin. Po, pag natupad mo yung potential mo, po, pag nakita mo yung kung saan yung ability mo, pag nakita mo yung capacity mo na binigay ng Panginoon, at nakita mo kung saang bagay ka pwede mo mag-glorify ang Lord sa bawat corner ng buhay mo, sa bawat aspect ng buhay mo, po, lumipad ka. No, para makita mo yung pagbabago sa'yo. Kasi kung let's just example sa bahay natin or kung saan man kayo nagtatrabaho right now, po, kung anong ugaling pinapakita mo sa amo mo, po, sa amo mo, sa pamilya mo, sa mga nasa tao sa loob ng bahay mo, ikaw yun. Ikaw yun. No? Kaya kahit lumabas ka at magpakita ka ng ibang attitude sa outside, alam ng Diyos kung sino ka. Kung nagpapanggap ka, 'di ba? Sa harap ng maraming tao, pwede kasing naiinis ka sa loob ng tahanan mo, naiinis ka sa amo mo. Kung hindi mo kayang maging mabuting tao sa amo mo, sa loob ng bahay kung saan ka nagtatrabaho, hindi nakikita yung presensya ng Diyos sa buhay mo, hindi siya naghahari sa buhay mo, hindi ka ibang tao pag humarap ka sa ibang tao, kapatid. Plastic ka. Ipokrito. Napakahalaga na kung anong pinapakita mo sa boss mo, kung anong pinapakita mo, 'di ba, na ugali sa mga anak mo, kung anong pinapakita mong ugali sa ibang tao, 'di ba po? Yun yung ugali mo. Pero hindi yun yung disenyo mo. Kasi ang gusto ng Lord, He wants you to have the fruit of the Holy Spirit, which is love, patience, faithfulness, diba po? Goodness, kindness, self-control, patient. Diba? May endurance. Yun yung disenyong original ng Diyos sa'yo. Kaya nga, mararanasan mo lang yun kung ikaw ay totoong nakipag-isa sa Lord. Kasi you're created in Christ Jesus. Amen? So, ikaw, kung hindi ka nababago hanggang ngayon, at you are still the same, nasa stagnant ka, you are bonsai, no? Kumbaga sa halaman, dilig ng dilig, pero di ka naman talagang lumalaki. Tumatanda kang, hindi naman tumatanda, hindi nagmamatured yung spiritual life mo, hindi ka nagmamatured spiritually, hindi ka rin nagmamatured physically, hindi ka rin nagmamatured, di ba, mentally. Ang hirap ng ganong klaseng tao, no?
na sinasabi natin that we are Christian, we receive Jesus Christ, and then hindi nakikita sa buhay natin kung paano tayo dinisenyo ng Lord. Amen? Kasi masyado tayong busy sa mga bagay, nagko-concentrate tayo, inaalaw natin yung mga bagay na hindi naman talaga disenyo ng Diyos sa buhay natin. Na po. Kaya napakahalaga na taasan natin yung degree. No? Taasan natin yung degree ng takot sa Diyos. Taasan natin yung degree ng obedient. Taasan natin yung degree ng listening, 'di ba? Taasan natin yung degree ng pananampalataya. Taasan natin yung degree, 'di ba, ng fruit of the Holy Spirit sa buhay natin. Na mas daigin natin yung laman, 'di ba? Sa tulong at gabay ng banal na espiritu sa buhay natin. Kasi sabi ng Lord, kung naglalakad ka sa laman, kamatayan yan. No po? Pero kung naglalakad ka sa bunga ng banal na espiritu at sa espiritu ka lumalakad, yan ay buhay. You have to choose, 'di ba? Matalino ang taong nakikinig sa mga taong, 'di ba? Sa mga tao. Sabi niya na may wisdom na galing at nagmumula sa Panginoon. That is our pastors. 'Di ba yung mga mentor natin na nag-aaral, yung mga leaders natin, no, kapwa nating Kristiyano. Kasi sabi ng Lord, kapag nakipag-isa ka na sa Lord, yung wisdom ng Lord ibibigay niya sa iyo. Bibigyan ka niya ng kaalaman. Kasi paano mo sasabihin that you are designed by God? Masterpiece, 'di ba? At God purpose at design, 'di ba? Kung hindi mo nakukuha yung wisdom ng Lord, 'di ba? That is very impossible. So hindi mo makukuha pag sinabi kasing wisdom from God, it is yung karunungan ng Diyos 'yon. It is separate from knowledge. Kaya nga kapag nagdadasal tayo, 'di ba? Lord, give me wisdom, knowledge and understanding. Kailangan nauunawaan mo na nakipag-isa sa'yo ang Panginoon. Sabi niya nga, kung kulang ka ng wisdom, hingin mo. 'Di ba? Hingin mo sa Kanya para maibigay sa'yo. Kasi baka hanggang ngayon, sabi ng Lord, hindi ka pa nakabibigyan kasi hindi ka naman humihingi. Amen? Kasi mahalagang humihingi tayo, no? Kapag kung palagay mo yung mata mo kulang pa na makakita ng mercy sa ibang tao, ng grace sa ibang tao. Kung natatandaan yung kwento ni Bartolome, no, na bulag physically, nung hinila niya si Jesus Christ, Son of David, sabi niya, 'di ba? Tinawag niya, Son of David, Jesus. Sabi niya, tulungan mo ako. 'Di ba? Si Lord, 'di ba? Alam ko na He is all-knowing God, but God want to know, 'di ba? Yung mga prayers mo. Gusto ng Lord na marinig yung prayers mo. Gusto niya marinig kung anong gusto mo. 'Di ba? Anong sabi ng Lord lumapit sa kanya? Anong gusto mo? Anong gusto mong ibigay ko sa'yo? Ganun ka rin. No po? Ganun ka rin. Kapag nagpe-pray ka, gusto din ni Lord marinig sa yung bibig kung anong gusto mo, kung anong kailangan mo sa Kanya. Anong sabi ni Bartolome? Gusto kong makakita. Direktahan yon. Gusto kong makakita. Amen? Diba? At hindi nagtagal, diba? Because God is merciful. Diba? Alam niya yung kanyang ginagawa. Pinagaling niya. Ikaw, anong gusto mo? Diba? Anong gusto mong gawin sa'yo ng Lord? Gusto mo ba na 'di ba? Gusto mo ba na mapulpil mo yung disenyo ng Lord sa'yo? Hingin mo. Kung kulang ka ng patient, hingin mo. 'Di ba? Kung kulang ka ng love sa tao, hingin mo. Kasi hindi natin lahat mapupulpil yung ating purpose in life kung hindi tayo nagbibigay. No, kung hindi tayo humihingi at hindi natin kayang ibigay. How can you give kung wala naman sa iyo 'yun? 'Di ba? Paano natin ibibigay yung mga bagay na wala sa atin? So make sure na nandun ka sa higher level po ng pagsunod at disenyo ng Lord sa buhay mo. Amen? Kasi lahat ng bagay, no, God works according to His own schedule. God fulfill His promises with certainty. Walang pangako ang Diyos, no, na hindi niya tinupad. Walang salita ang Diyos na hindi stable. Hindi siya katulad ng tao na pabago-bago ang isip. Na po? Kaya hindi siya sinungaling na Diyos. Kaya kung sinabi ng Diyos that you are masterpiece and you are designed by the Lord, totoo 'yon. Maniwala ka't hindi. It is true. No? At alam ng Lord na hindi ganoon kadali ang pagsunod, kaya nga may God eh. Kaya nga may creator tayo eh, 'di ba? Ask, knock, 'di ba? Sabi ng Lord. Kasi hindi mo kaya, apart from Him you are nothing. Hiwalay sa Kanya, wala kang kwenta.
Kaya, you have to begin in God. 'Di ba? Kailangan magsimula sa Diyos, kilalanin ang Diyos. 'Di ba? Para makita mo yung masterpiece at value mo sa buhay at sa mata ng Panginoon. No, kasi kung di ka mahalaga, hindi siya mamamatay para sa'yo. Pero hinahanap niya din yung disenyo kung paano kanya dinisenyo. At hinahanap niya yung purpose, yung third point natin. Na sabi ni Max, bago dun sa sa disenyo, sabi ni Max Lucado, you weren't an accident. You weren't mass produced. You are not an assembly line product. You were deliberated, planned, specifically gifted, and lovely positioned on the earth as master craftsman. Hindi ka aksidente. Na po, hindi ka aksidente sa mundong ito na nandito ka. Sa bilyong-bilyon, sabi nga na mag-asawa na sperm at 'di ba, eggs, isa ka sa nabuo. Kaya you have purpose. At paano mo ba mag-glorify ang Diyos? 'Di ba, sa iyong buhay, sa araw-araw na gawain mo na nagpapakita kung paano ka dinisenyo ng Diyos sa buhay mo. Kasi kung nasaan ang mga talampakan mo ngayon, teritoryo ng Panginoon yan na dapat makita niya yung disenyo niya sa'yo. Yung gusto niyang makita, yung kinakultivate niya sa'yo, yung attitude, yung character. Amen? Kasi sa harapan ng Diyos, malagay puso mo na nilalaan sa Kanya. Kasi yung pagkakagawa niya sa'yo, it is perfect. Perfecto na yun. Wala na siyang dapat baguhin sa'yo, sa physically mo. Ang gusto niya sa'yo, yung character, 'di ba? Mabago ka. Yung puso mo, yung pag-iisip mo na maging pag-iisip niya, yung puso mo na maging puso niya. So, paano mo pinapakita? Sa bawat araw ng buhay mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa amo mo, 'di ba, sa mga kaibigan mo, sa katrabaho mo, sa pamilya mo, sa anak mo. Paano mo ba pinapakita na ikaw ay totoong disenyo ng Lord? So, third point natin, last point po sa purpose. 'Di ba? Katulad na sinasabi ko sa kanina po, you are not accident. No? Inihanda tayo for good works. Hindi pakitang tao or pagiging ipokrito sa iba o balat kayo o dalawang maskara. No, in this world there is evil and good. Sa ayot sa gusto mo, kahit saan ka magpuntang bansa, there's evil and good. There's no perfect nation, there's no perfect place, there's no perfect church, and there's no perfect leader, and there's no perfect you. But there's perfect God na nagbigay ng purpose sa'yo. No? Kaya dapat makita natin na even there is good and evil, kung saan ka man nakatayo ngayon, may purpose ka dyan. And that's for good work. Yes, hindi nakakapagligtas ng good work, pero yaan ay bunga ng pakikipag-isa mo kay Kristo Jesus. Kung paano mo nilalakaran yung buhay mo at kung paano mo isasabuhay para makita yung purpose mo pagkatapos ng pagliligtas sa'yo, o kung totoo kang tunay na nakipag-isa sa Diyos, dapat nakikita yung pagbabago mo. Kahit mabagal lang, ang mahalaga, nakikita. Ang mahalaga, you always do your best every day na mapaluguran mo yung Diyos, na maluwalhati pangalan niya dahil sa buhay mo. Hindi ka niligtas dahil sa good work. No? Niligtas ka niya dahil because of the grace. Niligtas ka niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. At hindi ka niligtas ng Diyos para sa walang kabuluhan. Niligtas ka ng Lord para gawin yung mga good works, yung mabubuting gawa na inihanda niya para sa'yo kasi you have purpose. From the beginning pa lang may purpose ka. Sabi nga, may salita nga sa Psalm 90:12, kung di ako nagkakamali, Lord, teach me to number my days. Diba, yun yung dasal ni, yung tatay ni, para maging matalino ka sa bawat decision mo sa buhay mo. Hingin mo sa Lord, isama mo sa prayer mo yun, na Lord, teach me to numbers my day. Para kasi kung alam mo na may laging ending yung buhay mo, you always think that this will be the last. It's always, yung everyday na buhay mo, it's always be the last. Para wala nang mangyari na puwang na magkaroon ka pa ng galit, magkaroon ka pa ng hatred, magkaroon ka pa ng hinanakit, magkaroon ka pa ng hindi maganda
no, na pag-iisip o salita sa ibang tao. Lagi mong isipin that this will be the last of your life para makagawa mo na yung mga mabubuti, hindi yung masasama. Mahalaga na alam mo na your life is numbered. Ano, walang forever na nabubuhay sa mundo. 'Di ba? Yes, we have eternal life because of Jesus Christ. 'Di ba? But desire, no? Desire mo yung bawat araw ng buhay mo, no? You have the life of worth living. Because God desire for us to have a life worth living. 'Di ba? Na dapat makagbaging makabuluhan yung buhay mo. No, na lagi kang that God set a limit that we cannot exceed. No? Meron tayong mga limitasyon na hindi na natin that we cannot extend our life, no? Not even 1 minute, not even 1 hour, not even 1 year o isang linggo. Yes, we are masterpiece of the Lord. Ano po? For purpose na magawa natin yung mga mabubuting bagay na itinakda niya para sa atin. Sapat yung blessing niya sa bawat araw, no po, sa bawat araw na binibigay ng Lord. No po, ano man yung sitwasyon natin, ano may kalagayan natin, no po, ang Lord ang nagseset ng limit at hindi mo kayang yun i-extend o i-exceed. So kapatid, kung meron ka pang hatred, ano man yung mga problema mo right now, di ba po, i-consider mo na hindi mo hawak ang buhay mo. Si God po ang may hawak nun at siya ang nagsiset ng limit nun sa ating lahat na hindi mo kayang lagpasan kahit isang oras, sabi nga. Kaya nga sabi ng Lord, sino bang makapag-i-extend sa inyo ng isang oras ng buhay niyo sa pag-aalala? Kasi God ordained the number of our days. Siya ang nag-o-ordain ng bagay, di ba, ng araw natin, sa bawat buhay natin. Kaya dapat ma-discover mo, di ba, yung God-given mission sa buhay mo, yung purpose mo, di ba? Kasi sabi nga sa Job 14:5, 'di ba? Sa simula pa'y tinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ng kanyang mga buwan. Nilagyan mo rin siya ng hangganan na hindi niya kayang lagpasan. That is the word of the Lord. Amen? Yun po yung salita ng Lord sa atin. Kaya nga sabi ko, kahit isang minuto, hindi mo kayang dugtungan yung buhay mo eh. Pag tinakda na ng Diyos. 'Di ba? Pag takda na yung panahon mo at oras mo, wala kang kayang idugtong, kapatid. Kaya wag mo mag-invest ka ng mga bagay by purpose. And whose purpose? Purpose ni Lord. Kasi you are created by purpose. Nilikha ka ng Panginoon para sa Kanya. God established you. No, in-establish ka na to fulfill the purpose in this world. Go and make disciples, sabi ng Lord. That is command. Diba? Baptize them by the Father, the Son, and the Holy Spirit name. It is a command, you know? It is one of your mission and purpose ng Panginoon. May vision siya sa'yo. Diba po? From the beginning. Kaya hindi ka gagawing masterpiece ng Diyos kung wala lang. And it's not accident na nabuhay ka. Na po, kaya yung mabubuting gawa po, yan ay nakatakda na dapat lumalabas yan sa'yo inside and out. Na po, kaya dapat ito nakikita sa buhay mo, no? Gaano ka na ba katagal naging Kristiyano? Nabago ka na? May nabago na ba sa'yo? May unti-unti na bang sa'yo? Nararamdaman ba ng ibang tayo? Presensya mo sa kanila, sa bahay nyo, sa mga anak mo, sa amo mo, di ba? Ikaw, nararamdaman mo ba na andun yung presence ng Lord sa'yo? Kaya, kailangan natin maunawaan yung value and purpose to as a masterpiece ng Panginoon sa buhay natin. So, kung may pinagdadaanan kang problema, pagdadalamhati, broken-hearted, frustration, di ba? Dapat you know who to call. Dapat alam mo kung sino yung tinatawag mo. No? Kailangan alam mo kung sino yung una mong tinatawag kapag ikaw ay nagkakaroon ng devastated life, yung parang gano'n, yung frustration sa buhay, yung di mo na alam gagawin mo, masaya't hindi ka, dapat alam mo kung sino yung una mong pinasasalamatan, yung una mong dinudulugan. No, kaya sabi sa Peter, 1 Peter 2:12-24, mamuhay kayong maayos sa gitna ng mga hintil. Nagsasalita sila laban sa inyo tulad ng gumagawa ng masama. Subalit, pagkakita nila sa inyong mabubuting gawa, ay pupurihin nila ang Diyos sa araw ng kanilang pagdalaw. Na po? Kaya, ano yung mga particular na mabubuting gawa sa tingin mo ang inihanda sa'yo para sa'yo ng Diyos, 'di ba? At sa paano ito sisimulan na gawin?
So, mahalaga po na we are ongoing mission, sabi nga. Paano ka mananatiling committed? Mahalaga na kilalanin mo at alam mo ang value ng commitment sa Diyos. Po? Bilang disciple ng Panginoon, bilang nilikha ng Panginoon, paano mo ito sinasabuhay at ina-apply sa buhay mo kahit nahihirapan ka na, kahit may mga pagsubok ka, kahit masaya ka, ano man ang kondisyon ng puso mo, are you still choosing to praise and glorify God sa buhay mo? Are you still doing your mission, your purpose in life? Kasi kung nasasayang lang ang oras, panahon at buhay mo sa walang kabuluhan, you are not living. Hindi ka totoong nabubuhay. At kung hindi mo alam na ang Diyos, 'di ba, ang una sa lahat at apart from God, you are nothing, you are not living at all. If you take away Jesus Christ in your life, you have nothing. Kaya mabuhay tayo as a masterpiece, as a design, and as a purpose of God. Kaya siyasatin natin yung bawat aspeto ng buhay natin. Walang imposible sa Diyos. He said that in Mark 10:27. So kung feeling mo hindi mo kaya, no. Sabi ng Lord, nothing is impossible with God. So ikaw lang nagsasabi nun. Opinion mo lang na hindi mo kaya. 'Di ba? Na mahina ako. Regalo po ang kahinaan. Regalo po ang kahinaan para alam mo na mas malakas ang Diyos. Mahina po ako, hindi ako matalino. Kaya nga hindi ikaw yung God because my thought is not your thought and my way is not your way, sabi ng Lord kay Isaiah. Amen? You should know po. Kailangan magkaroon tayo ng wisdom na nagmumula sa Lord. Maging matalino ka sa pag-invest mo ng buhay mo sa bawat oras, po? Pahalagahan mo yung buhay mo because you are the masterpiece. Ikaw ang representative ng Lord sa mundong ito. Ikaw ang representative niya sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga katrabaho mo, sa mga kaibigan mo, sa mga ka-church mo, at sa nation mo. Yes, nandyan ka sa ibang bansa right now, nasa Israel ka, nasa Middle East ka, saan ka man. Pilipino ka, galing ka sa Pilipinas, you are representing God in your life as a Filipino. Andito ako sa US, I representing my life as my purpose as a Filipino. Na maranasan ng pamilya ko, ng mga anak ko, ng asawa ko, yung presensya ng Diyos that I am a child of God, I am masterpiece, I am designed by God purpose, value, and know your worth. Kasi hindi mamamatay ang Diyos para sa'yo at hindi ka mamahalin ng Diyos at hindi ipapadala ni Father God yung kanyang bugtong na anak para mamatay lang sa walang kabuluhan. Dahil yan sa pag-ibig niya sa'yo. Kaya gamitin mo rin yung pag-ibig na yon para maibig mo yung iba, para mapatawad mo yung iba, para magawa mo yung mabubuting gawa para sa ibang tao. Because you are created by the love of God. And you die for God's love and purpose. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, I thank you, Father God. I believe that you are the King of glory, mercy, and kingdom. You have your kingdom, you are the King of kings. And Lord, help me, Panginoon, Lord, na makapag-serve ako, yung opportunity na ma-serve ko, Panginoon, yung buhay ko sa ibang tao. Thank you that I found the gospel and I knew you, na ikaw ang Diyos ko at sarili kong tagapagligtas. Help me to give myself fully to work with you, Father God. Nakasama kita, na makita yung presensya mo sa buhay ko, Panginoon. Help me to be more obedient, to be more teachable servant of God in any aspect of my life. Help me to spread the gospel, Father God, as my mission and purpose. Sa friends ko, sa family ko, sa nation, Father God. Help me to save souls as my purpose, Father God. Na makita ko yung value ko, yung worth ko as a masterpiece, as your design, and for the purpose, na nabubuhay ako because of you, na nabubuhay ako because of your will, and nabubuhay ako because of your way. Ito po ang aking samot dalangin, Ama. Tulungan niyo po ang bawat isa nawa may naitanim sa kanilang puso at isip, Panginoon, na maging makabuluhan, na mag-invest kami ng right time, right purpose, right way, and will
through you, Father God. In the mighty name of Jesus, this I pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen and amen po. Salamat po and God bless. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Salamat sa